Good evening. Congratulations po once again. You're one of the recipient of Top News Asia Leading Men. So, Chairman Garcia. Well, I do not really deserve this award. You see, public service is not really in my blood. I used to be a practitioner for the last 2 decades before being appointed to this position. But I only grabbed the position simply because I told myself and everybody that before retiring, I should have a public service career, at least to serve my country. I am not saying that I'm doing well. What I'm saying is that the Commission on Election is doing well. We brought back the trust of the people. We brought back the fact that we really can count properly. We can proclaim the right people. And to me, that is more important. It's not really about the people running the organization. It's really about the organization having an impact on the lives of the people. To me, that is what is important. You're doing very well, sir. You're the most active COMELEC chairman. And ang dami niyo na pong nai-introduce na improvement sa COMELEC. Congratulations po for your initiatives. Madami pa pong dapat gawin sa katotohanan lang. Ang real test talaga yung 2028 national and local election. Hindi lang siya dapat credible, kinakailangan believable siya. Sapagkat alam nyo naman, ang dami nating mga kababayan dahil sa mga nangyayari, sabi nila, revolusyon na lang. Kinakailangan mag-revolusyon tayo dito sa ating bansa. Sabi ko, hindi sagot ang revolusyon, balota ang sagot. Hintayin nyo na lang lahat ng galit nyo, lahat ng sama ng loob nyo, ibigay na lang natin sa balota, ilagay natin. At sana, hindi tayo magkakamali sa iboboto natin. Kasi ang problema natin, lagi yung mga nakaraang henerasyon, mga nakaraang mga lolo't lola natin, nanay, tatay, laging sinasabi, nagsisisi, sinisisi dahil daw sa hindi sila naghalal ng tama. Eh ganun pala naman di correct na natin this time. And that's why I am really leaning so much sa ating mga kabataan. Sila dapat na yung nagdadala ng torch. Ito na yung panawagan natin, yung nga sinabi ko ng isang araw pa. Sabi nila, bakit importante ang pagpaparehistro? Sabi ko, hindi na pagpaparehistro, ang pagboto. Dahil sinasabi ko sa mga botante, hawak mo ang vote. Hawak mo ang vote. Nasa inyo. Nasa inyong kapangyarihan na kayo may boses. Yun ang pinaka-important. And we will never disenfranchise anyone. The role of the COMELEC is to ensure that the voice of even the poorest of the poor will have a weight in our democracy. Yun lang naman po ang sa akin. After nito, I'll be gone, no public service anymore. Kahit paano, looking back, yung nakapag-establish ka lang ng konting legacy to make our democracy a believable democracy. Chairman, yung poorest of, yung mga kabataan kasi medyo wala tayong problema dyan mulat yan What about the poorest of the poor? Ano pong kailangan nating gawing education sa kanila para bumoto sila ng tama? Hanggat, alam nga po, sinasabi ko, dapat boboto ng tama at hindi may tama alam niyo po, hindi natin sinasabi na mga mahihirap ang bumoboto ng mali. Walang tama, walang mali sa isang demokrasya. Hindi masasabi ng mga elite, ng mga mayayaman, may pinag-aralan, na tama ang boto nila. In the same manner, hindi dapat sabihin na ang boto ng mga mahihirap ay mali. Sapagkat hindi natin alam, may dahilan sila kung bakit yun ang boto nila. Pero para sa akin, regardless kung ano ang boto nila na mahihirap, na mayayaman, pero ang importante, boboto. Napakahirap yata magreklamo sa isang pamahalaan na hindi ka naman nag-participate. Tama. Na hindi ka naman bumoto. Di ba, magandang magre-reklamo tayo dahil hindi ikaw hinalal ko, yung expectation ko sa'yo, medyo improve mo naman. O kaya ikaw hinalal ko, teka muna, bakit hindi naman yan ang ginagawa mo? Hindi ba? Yun ang contract natin sa kanila. We always have a social contract with our government. And therefore, parang isang kontrata, pagka hindi sumusunod yung mismong contracting party, pwede na mabaliwala ang contract. That is what is happening now with our government. The point is, do we need to continue the social contract with our government or do we need to change the people of which we have our social contract? So yan po ay election lang ang makakasagot ng mga bagay na yan. Na sinasabi lang natin, sa part ni COMELEC, we have to ensure fairness, equal opportunity for all. Luma ang mga batas, tama. Kulang ang budget, tama. Pero
May mga bagay naman na pwede magawa kahit na kulang ang batas at kulang ang budget. Ang importante lang, ipaliwanag sa ordinaryo mga mamamayan. Anong iyong karapatan? Paano mo siya exercise? Paano ka pipili ng tama? At na hindi ka iniimpluwensyahan. Bilang panghuli po, alam niyo, ang pinakamabigat talagang kalaban natin, vote buying. Tama po. Vote buying, yan po ang makabagong cancer ng ating demokrasya. Hindi kaya ni Comelec lang. It takes two to tango. There is no vote buyer kung walang vote seller. Ang problema, may namimili, kung may nagbebenta, paano na? Kinakailangan po pagtulong-tulungan natin. Ang pinaka-worst po na nangyayari, yung abuse of state resources. Para bang pera nila, kung maipamahagi ng ilan, akala mo naman kanila yung pera. Kung makapamahagi ng ayuda, pinapipila pa yung tao parang kanila. Kaya po ganit kami dyan. Kaya nga po pinipigilan namin, hindi namin pinapayagan ang pamimigay ng ayuda ilang araw bago mag-eleksyon. Sapagkat nasa na yung equality doon. Yung isa hindi nakaupo, walang pamigay, pera niya mismo. Yung isa nakaupo, siyempre may pamigay, nakakabenepisyo. Ito ko lang sabihin sa mga kababayan natin, hindi po kanilang pera yon, sa inyo po yun. Inaabuso po ang ating pong kahinaan, ang ating mga kakulangan sa buhay. And therefore, lalo pa tayo dapat magalit. Sapagkat yung dapat ibinibigay sa atin ng libre, hindi tayo pinapipila, hindi tayo pinapahirapan, at hindi ginagamit para makuha lang po ang boto natin. Kailangan baguhin po natin yung psyche natin. Ito na po yung tamang pagkakataon na sasabihin natin, tama na yan. We deserve yung mga suporta ng pamahalaan na hindi pinupolitika. At lalong-lalo na po sa panahon ng halalan. Yan man lang ay ma-institutionalize natin na hindi po dapat. At yung makapagpakulong lang tayo dahil sa pamimili ng boto. Napaka-importante. Good afternoon, ladies and Sana. gentlemen. Welcome to Thank you, Top News Chairman. Asia Presents Nation Builders Leading Men 2026. Chairman George Erwin Mojica Garcia. O Kada